threat na ito ay nagdadala ng takot, nagdadala ng uh, trouble sa ating lahat dahil alam naman natin na pagka nagumpisa ang dalawang bansa ng gera, maapektuhan ang iba pang mga bansa. At gayon din, tayo ay nasa Southeast Asia, malapit lang tayo sa mga bansa na ito na siyang naggigirian. So anong makikita natin dito mga kapatid? Na ang kapayapaan ay hindi ma-attain kapag ang both side ng nagigirian na bansa o na nagigirian na party ay merong interest para sa isa't isa. Ano yung pinupush ng South Korea doon sa North Korea? Ano rin yung pinupush ng North Korea sa bawat isa? Doon ng North Korea sa South Korea. Iyon ay kanilang sariling agendas, iyon ay kanilang sariling ideology, at iyon ay para sa kanilang sariling gain. Sariling gain ng North Korea at sariling gain ng South Korea. So sa makatuwid mga kapatid, yung self-centeredness ng bawat persona o bawat namumuno sa bansa, iyon yung nagkukos ng enmity o yun yung nagkukos ng away sa bawat isa. Kaya naman yung away na ito ay nagbubunga ng paglaho ng peace. Unlike dito sa ating passage ngayong umaga o yung ibinigay na salita ng Panginoon katulad dito sa ating passage na binigay ng ating Panginoon, maaari nating ma-reflect yung gera at yung fear na meron ang bawat grupo sa panahon natin ngayon dito sa nararanasan ng mga disciple ng ating Panginoon sa panahon na ito na ilang oras na lang mamamatay na si Kristo. Alam natin na yung kanilang nararamdaman ay bunga nung revelation ng ating Panginoon dun sa John chapter 13 kung saan siniwalat ng Panginoon o ni-reveal sa kanila ng Panginoon na si Judas Iscariot o hindi man niya pinangalanan na one of them ay magbe-betray sa Panginoon at ibebenta siya doon sa kanyang mga kaaway. Gayon din yung denial ni Peter na isa sa kanila ay magde-deny sa ating Panginoon. At gayon din yung kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, yung kamatayan ni Kristo ay yung departure ng Panginoon, yung physical presence ng Panginoon, the one who controls them, the one who protects them, ay mawawala. At hindi lamang yung takot na iyon, yung physical, hindi lang physical presence ng Panginoon ang kanilang kinakatakot. Ang kinakatakot nila ay yung horrible death ng ating Panginoon. Isipin natin na ang Panginoon ay mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. At pag sinabi natin krus ng Kalbaryo, that time, it is the lowest kind of death na pwedeng matamo ng isang tao. Yung kanilang kinikilalang Master, yung kanilang kinikilalang Lord, at yung kanilang kinikilalang Messiah, ay mamamatay katulad ng kamatayan ng isang talunang tao. At alam natin dito sa chapter 14 ay ibinigay ng ating Panginoon, itong chapter 14 ay ibinigay sa kanila ng Panginoon upang sila ay i-comfort, upang sila ay i-console this time. At makikita natin dito yung mga mensahe ng ating Panginoon, yung promise ng good future, yung godly life na meron sila kapag si Kristo ay nag-depart na, yung physical presence ng Panginoon, yung preservation ng Panginoon sa kanila during that godly life. At dito sa huling parte ng chapter 14, inireveal sa kanila ng Panginoon yung true image ng kanyang departure. Meaning, pinakita nila sa kanya o pinakita ng Panginoon sa kanyang mga disciple yung kagandahan ng kanyang pag-alis physically. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa ating passage ngayong umaga na yung kanyang pag-alis ay magdadala ng kapayapaan sa kanila. Itong kapayapaan na ito ay yung kapayapaan na hindi
na ibibigay ng mundo. Makikita ba natin yung irony dito sa passage natin ngayong umaga? Na yung Panginoon, yung mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo, pero siya yung nagbibigay ng comfort sa kanyang mga disciple. Siya yung nagbibigay ng lakas doon sa kanyang mga disciples. Pagkat siya mismo ay merong kapayapaan sa kanyang sarili. Pagkat siya mismo yung kapayapaan na inakailangan ng kanyang mga tagasunod. Ano ba yung peace para sa atin? Pagka tinignan natin sa dictionary, ang meaning ng peace, mga kapatid, ay freedom from disturbance, end of war, or end of enmity. At ito rin, yung tinitignan ng mga disciple ng Panginoon na gagawin ng isang Mesaya. Actually, mga kapatid, itong peace na sinasabi ni Kristo sa kanyang mga disciple, pinangako na doon sa Old Testament. Patuloy na pinangako, patuloy na ipinapaalala sa bawat panahon sa pamamagitan ng mga priest, sa pamamagitan ng mga prophet. At makikita natin yan sa napakaraming passage. Even yung ating Old Testament scripture na kaninang binasa, yun ay priestly blessing na inuutos ng Diyos doon sa mga priest, katulad ni Aaron at ng kanyang mga anak, na ibigay doon sa mga mamamayan ng Israel. Yun yung blessing na kanilang kailangan ibigay doon sa kanilang mga nasasakupan. Ano yung ibig sabihin ng passage natin o doon sa yung Old Testament scripture natin? Yun ay ibig sabihin na blessing ng Panginoon sa kanila sa darating na panahon, that they will meet God face to face. They will know God they will know God in His glory. At yung glory ng Panginoon na i-reveal sa kanila ay magdadala sa kanila ng kapayapaan. Bakit magdadala ng kapayapaan ang glory ng Panginoon sa kanila? Pagkat nakikilala nila yung kapangyarihan, kabutihan ng Diyos at kadakilaan ng kanilang sinusunod at sinasambang Diyos. Pagka nalaman nila na Almighty, sovereign yung kanilang sinasambang Diyos, yung kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos na ito ay magiging firm. At ito rin yung sinasabi ng ating passage ngayong umaga doon sa verse 28 at 29 na ibinigay sa kanila yung mga kapahayagan ni Kristo upang sila ay tumindig at ma-strengthen yung kanilang faith. Kung ito ay pinangako doon sa Old Testament, mga kapatid, ito ay na-fulfill doon sa New Testament. Actually, pinasadahan natin siya at papasadahan pa natin siya sa preaching ni Pastor Iyer sa Romans chapter 1, Romans chapter 5, at higit sa lahat sa Romans chapter 14. Na yung kapayapaan na ito ay nasa atin na dahil ito ay pinulfill ni Kristo. At totoo naman ito dahil nakita natin doon sa Hebrews chapter 1, Colossians chapter 1 verse 15 na si Kristo, yung katuparan ng pangako ng Panginoon nang ipakilala niya ang Diyos, nang makita natin ang imahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang persona. At hindi lang sa pamamagitan ng kanyang persona, gayon din sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at higit sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Ang difficulty dito, mga kapatid, ng mga disciple ay yung kanilang different imagination about Messiah o about the Christ. Katulad ng mga Jews, tinitignan nila yung Roman Empire na na-acquire yung kanilang peace
sa loob ng kanilang kaharian sa pamamagitan ng mighty sword. At sila ay naghahanap ng Messiah na merong mightier sword na lalaban sa Roman Empire para sila ay i-liberate sa tyranny ng slavery. Ito yung kanilang imagination. At hindi tayo pwedeng magkamali na ito yung kanilang imagination. Ito yung kanilang lungkot ngayon. Katulad nung kanilang pagtakbo dun sa Mark chapter 14. Yung mga disciple ay nagtakbuhan nung nakita nila yung kanilang Diyos ay hindi tinatakbuhan yung kamatayan sa krus. Yung kanilang devotion to Him shattered into pieces. Nung nakita nila na si Kristo ay hindi yung kind ng Christ na merong dalang sibat at espada na lalaban sa Roman Empire. Bagkus, si Kristo ay mababang servant ng Lord na willing na mamatay at kunin ang mga kasalanan at mamatay sa pinakamababang uri ng kamatayan na meron sa mundo. At sa verse 28, makikita natin na ni-remind sila ng Panginoon na siya ay mag-a-appear sa kanila in victory after His death. At gayon din sa verse 27, na yung kanyang kamatayan will bring peace to them. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ikukunin niya lahat ng kasalanan ng mananampalataya sa Kanya at pagbabayaran yung penalty nun sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan nun, kinuha niya yung mga pinredestine ng Kanyang Ama sa salvation at sa buhay na walang hanggan at inilagay niya sa kaharian ng Diyos. Makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 5. Verse 17 and verse 21. At yung peace na yon ay nagdala sa mga nananampalataya sa Panginoon upang malaman nila at yung peace na yon ay dala-dala pala ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag niya, ng pag-ibig niya sa glory ng Kanyang Ama. Ito ay nagre-reveal na ito ay nagre-reveal kung ano yung root ng war between God and man. Makikita natin doon sa verse 31 kung ano yung root nung enmity ng God and man. Yung hindi kayang gawin ng tao. Ang magkaroon ng delight doon sa kalooban o commandments ng Diyos, sa kalooban ng Ama. At yun yung pinakita ni Kristo na contrary sa atin. Ang root ng ating problema is our failure to love the glory of God. Ang root ng ating problema is the self-centeredness of man, loving his own glory. At pwede nating matrace back yung self-centeredness doon sa first sin na kinomit ng ating first parents. They failed to believe the commandments of God, katulad nung sinabi ni Pastor Iyer kanina. At pag sila ay at dahil sila ay hindi nagmamahal dun sa glory ng Panginoon, in-exchange nila yung bagay na yan sa kanilang sariling glory. Ang hinanap nila yung kanilang sariling glory at hindi yung glory ng Panginoon. At even dito sa ating kapanahunan, katulad ng example natin, makikita natin yung self-centeredness ng tao. Yung nation ay nagkakaroon ng war laban sa ibang nation dahil ipinipilit nila yung kanilang sariling ideology.
ang tao ay merong kahirapan sa pagtanggap ng ibang tao, papasukin sa kanilang buhay dahil meron silang ibang agenda, meron silang ibang nais contrary dun sa ibang tao. We keep on insisting yung ating sariling gain sa iba. Kaya merong war. Merong war against other nation. Merong war against other people. At dahil sa self-centeredness ng tao, nag-i-invent ang mundo ng kanilang sariling brand ng peace. At yung mga peace na ito ay synthetic at temporal. Ano yung pwede nating makitang mga synthetic at temporal na mga kapayapaan na yan? Black Lives Matter, LGBTQ+. Ano yung kanilang isinisigaw? Pagtanggap doon sa kanilang paniniwalang kanilang gender. Pagtanggap doon sa kanilang mga ginagawa kahit ito ay labag doon sa otoridad ng mundo at otoridad ng Diyos. Para walang gulo, walang away, tanggapin na lang natin yung sariling ideology. Ano yung nagiging cause nito? Yung imbalance ng isang nation. Kapag napagbibigyan yung mga maling ideology, natanggapin na lang, umaabuso at tumataas yung kanilang pride na sila na yung nagkokontrol ng mundo. Yung sinang nagkokontrol ng mundo. So makikita natin dito, itong peace na to ay synthetic at temporal. Maaaring maging maayos sa iilang panahon, ngunit hindi ito magtatagumpay. At makikita rin natin yung ating self-centeredness. Pag iniisip natin na kaya nating, na pagka na-gain natin yung wealth ng mundo, magkakaroon tayo ng peace. Ano yung nabibigay nito sa ating puso? Meron pa rin tayong pangamba sa buhay. Kaya nga yung mga mayayaman, panay ang hanap nila ng lunas para sila ay maging immortal. Hindi sila mamatay. Wala silang kapayapaan dahil alam nila ang walang buhay doon sa kanilang mga inacquire na wealth. Minsan, iniisip natin na kung meron tayong mga bagay na magsesecure ng buhay natin sa mundo, tingin natin ligtas tayo. Pero ano yung kabila nito? Sa likod ng ating kaisipan, we still fear the judgment of God. Meron pa rin tayong takot sa judgment ng Panginoon. Makikita natin na walang pwedeng magbigay ng kapayapaan katulad ng binigay na kapayapaan o ino-offer na kapayapaan ni Kristo. Kaya naman itong kapayapaan na ito ay inintend ng kanyang Ama na malaman natin so that we may have faith, and that faith is our receiving hand dun sa grace ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng salvation and life. And because we have salvation and life, we have peace with God. At makikita natin yan doon mula sa verse 24b hanggang doon sa verse 26. Anong sabi doon sa verse 24b? Yung mga kapahayagan ni Kristo dito sa chapter 14 ay hindi galing sa Kanya, but ibinigay sa Kanya ng Ama upang i-communicate sa atin, upang malaman natin, malaman ng mundo. At iyon yung ginagawa ni Kristo, verse 25 and verse 31. Para malaman natin yung katotohanan ng Diyos, malaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung gawa ng pag-ibig ng Diyos na siyang nagliligtas. And verse 26, ito yung trabaho ng Holy Spirit. I-remind sa atin yung salita ni Kristo, yung gawa ni Kristo, at ituro sa atin yung kahalagahan nito at yung tunay na meaning nito. Hindi ibig sabihin na si Kristo ay nagbigay ng bread. Ito ay ibig sabihin, isusupply na tayo ng bread araw-araw.
Ang ibig sabihin nito, siya yung ating kasapatan sa buhay. Siya yung kinakailangan natin upang magkaroon ng buhay. At ito yung kinommunicate ng Holy Spirit doon kay Apostle John. Remember, sa chapter 2, verse 19, nung sinabi ni Kristo doon sa mga Jews, doon sa temple sa Israel, na pag ako ay sirain nyo ang templo sa Israel and I will rebuild it in 3 days, ano yung nasa isipan ng mga Hudyo? Akala nila yung physical temple, yung pinag-uusapan ni Kristo. Gayon din yung mga disciple ng ating Panginoon. Ngunit nung dumating yung Holy Spirit, ipinaalala sa kanila. Kaya nga sabi niya sa chapter 2, verse 19, hindi nila naunawaan ito until yung banal na spirito ay bumaba sa kanila at ipaliwanag sa kanila ang mga bagay na ito. Ano yung ipinapakita nito, mga kapatid? Yung complete work ng Triune God para sa atin. At yung pananampalataya rin ay gift ng Panginoon sa atin to receive His grace. Ito yung knowledge ng Panginoon na i-communicate sa atin. Ito yung kanyang truth na nais niyang matanggap natin upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya at tayo ay magkaroon ng peace sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, si Kristo ay pinakita yung beautiful blessing doon sa cross na siyang pwedeng ipagmayabang ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ito yung knowledge ni Kristo na ini-impart niya sa Kanyang mga disciple. Ito yung knowledge and truth ng Panginoon na nagdadala ng kapayapaan. Makita natin, si Kristo ay walang enmity between God. He is ruler of the world. At si Satan ay walang claim sa kanya. Ipinapakita dito na si Kristo at ang kanyang Ama ay iisa. Ang banal na spirito ay kasama niyang gumagawa doon sa ating kaligtasan. Ito yung nais i-communicate sa atin ng ating Panginoon. Ito yung nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Na kahit wala yung presensya ni Kristo physically dito, nalalaman natin at meron pa rin tayong kapayapaan. Dahil tayo ay inabot ng mensahe ng gospel, inabot ng revelation ni Christ at inabot ng kapangyarihan ng banal na spirito upang maunawaan ang bagay na ito. Ito yung nagbibigay ng peace kay Kristo, kaya sa kanyang mga huling oras dito sa mundo, siya ay merong calmness. At meron siyang courage to face yung death on the cross. At ito yung nais niya sa atin, na magkaroon tayo ng comfort even in chaotic moments, at meron tayong courage even into the face of death. Kaya naman itong biyaya ng kapayapaan ay napakadakila at napakaganda kung tayo ay meron nito. Dalawang bagay yung pwede nating talakayin dito. Yung una ay yung pagmomortify ng ating self-centeredness, at yung pangalawa ay yung pag-cultivate natin ng biyaya ng kapayapaan sa atin. Ano yung una nating mensahe? Peace brings calmness, for God is in control. Yung kapayapaan ay nagdadala ng calmness or confidence sa atin
Pagkat ang Diyos ang siyang may control sa lahat. Notice ba natin yung calmness ni Kristo dito sa great trouble na meron siya? Iyon ay dahil kilala niya ang Diyos na siyang may control sa lahat. Makikita natin yan doon sa chapter 14, verse 29. Verse 28 and verse 29, nung sabihin ng ating Panginoon, "My Father is greater than I." Alam niya na yung kanyang ama ang may control sa lahat. At yung kapayapaan ay naa-attain lamang sa pamamagitan na yung battle ay magtapos na. Meaning, kung wala ng war, ang battle ay ang battle ay tapos na. Yung differences sa both sides ay tapos na. Katulad ng war between God and man. Alam natin na yung tao ay nag-rebel against God, kaya naman sila ay merong continuous war between God and them. Merong calmness ang ating Panginoon sa kanyang sarili. Dahil siya ay tama sa harapan ng Diyos. Siya ay without sin. Verse 30, walang claim si Satan sa kanya. That is why siya ay tama sa harapan ng Diyos, wala siyang enmity, meron siyang confidence na humarap sa Panginoon. Siya ay merong calmness sa Panginoon. But ang tao ay merong great problem. Dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos. Meaning tayo ay nasa battle sa Diyos nung tayo ay wala pang pananampalataya. Kaya kahit gaano ka-successful ang isang country, kahit gaano ka-successful tayo, hindi pa rin nila mahanap yung kapayapaan dahil may greater problem silang kinakaharap. Alam natin na yung rebellion against God is sin. And sin has consequences, which is death. Kaya naman imposible na magkaroon ng peace sa mundo. Dahil anong ino-offer ng mundo? Temporal peace, temporal salvation. Katulad ng example natin kanina, ano yung ini-insist ng mga
kasi ito. Maaalala niyo sinabi ko sa ito at ito ay pag-strengthen ng inyong pananampalataya. Ano yung pwede natin makita dito, mga kapatid? Those who believe in Jesus Christ enjoys eternal peace even here in the world. Yung mga tunay na nananampalataya kay Kristo ay maaaring i-enjoy yung eternal peace na dinala ni Kristo, ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, even in the world. Meron tayong kapayapaan ni Kristo dahil siya ay namatay sa atin. Yung enmity between God and man or us has ended. Pakatandaan natin yung word ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, He made Him to be seen who knew no sin, so that in Him might become righteousness of God. And take us to His kingdom. Ito ay sinusuportahan ng salita ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil tayo ay naniniwala na tayo pinagkamatayan ni Kristo, tayo ay may kapayapaan na sa Diyos sa pamamagitan. Natin na itong pananampalataya na ito ay mula sa biyaya ng Triune God, katulad ng sinasabi natin kanina. We are not in war with God anymore. Hindi tayo katulad ng mundo na patuloy pa rin spend ang time researching paano ma-immortalize ang tao so that they will live long. But they are afraid to die. They are afraid to face the judgment of God. Because deep in their heart,